PDCA, no? Actually, napakalaking tulong din sa akin yan. Kasi yun yung una kong fear din dati, na alam mo yan, na magkamali. Okay? Pero yun na nga, hard, paano dun? Paano ko bang isabihin yun, no? Sa harsh, no? Harsh ko natutunan yun. Okay? Harsh ko natutunan yun kasi kailangan ko talagang harapin eh. Okay? Kailangan talagang harapin na magkamali ka sa negosyo. Okay? Para at least malaman mo, no, kung ano yung mga next na step na gagawin mo. Kaya tayo, no? Kasi ito rin, actually, shinare ko to dun sa Facebook Live ko nung isang araw about committing mistakes. Okay? Kasi nung bata pa lang tayo, mostly tinuturo sa atin, di ba? Ewan ko makaka-relate kayo dito, pero ako ito yung nangyari talaga sa akin. Kasi mostly nung bata pa lang, no? Di ba, estudyante pa lang tayo, or sabihin natin, kahit bata pa lang, no, sa household natin, di ba, lagi tayong parang sinasabihan na wag kang magkakamali. Yun lagi sinasabi sa atin. Tapos kapag nagkamali ka, okay? Kapag nagkamali ka, medyo papahiyain ka, no? Kakawawain ka, no? Sasabihin na parang nakakahiya ka, yung ganung klaseng mga bagay. Depende na lang, no? Kung supportive talaga, very supportive talaga yung parents mo, supportive talaga yung environment mo na ini-encourage ka magkamali. Okay? So, naalala ko lang kasi dati, no, nung nag-aaral pa ako, nung high school, elementary, yung ganun. Ay medyo strict yung mga teacher ko ng mga time na yon. Talagang alam mo yung kapag nagkamali ka sa homework mo, magkamali ka sa test mo, papahiyain ka talaga. Okay, para sabihin, ano ba yan? Ang dali-dali na nga ng tanong ko, hindi mo pa magawa. Ginaganon, okay? Papahiyain ka talaga sa harapan ng klase. Minsan yung mga kaklase mo, no, pagtatawanan ka, yung mga ganong klase mga bagay. Tapos after yun, pag uwi mo, pagbagsak ka sa test mo, no, pagagalitan ka pa ng magulang mo, pagagalitan ka pa na, ano ba yan? Ang dali-dali na nga yan. No? Yung ganong klaseng mga bagay. So, ano ibig sabihin yon? Ibig sabihin, nung bata pa lang tayo, no, kung nakaka-relate ka dito, sabihin mo dyan, kasi ibig sabihin, nung bata pa lang tayo, parang sinasabihan na tayo na huwag ka magkakamali. Okay? Na parang nakakahiya ka kapag nagkamali ka. Okay? Yun yung pinaka-harsh fact talaga, no? Yung pinaka-harsh na kailangan mo tutunan as an entrepreneur eh. Na ibang-iba talaga kapag mag-entrepreneur ka. Parang ganito eh. Parang ibasura mo yung ganung klaseng mindset na kailangan perfect ka. Okay? Kasi ibang-iba talaga eh. Dito sa pagiging entrepreneur, kailangan magkamali ka. Okay? Para matuto ka. Okay? So, kasi doon mo lang malalaman kung effective yung ginagawa mo kapag nagkamali ka, para malaman mo yung feedback, para malaman mo next time kung anong kailangan mong gawin. Okay? So, ibang-iba talaga, no? So, kailangan ma-identify mo kapag sabihin natin na natatakot ka or nahihiya ka na sabihin natin nahihiya ka, sabihin natin ito yung tinuro nga ni Coach Edward na PDCA, baka sinabi mo, madali lang yan, madali lang gawin yan. Pero parang kapag nandun ka na, parang natatakot ka mag-commit ng mistake, parang iniisip mo na maigi paano kapag nagkamali ka, no? Kailangan i-identify mo kung bakit mararamdaman yun eh. Okay? Kailangan ma-identify mo kung bakit mo nararamdaman yun para malaman mo, para maka-get over ka at gawin mo yung action na yun. Okay? Kasi kung bakit ko rin sinasabi to na kasi nung nagtuturo din ako, ganun eh. May pagkaano kasi, alam mo sa pagiging entrepreneur, lalo na sa pagiging marketer, na to, kailangan kasi you have to be really good in psychology. Talaga. Yun yung isang key idea ko na nakapag-produce sa akin ng maraming sales din dito sa business na to, no. Kailangan maging magaling ka sa psychology. Okay? Anong psychology? Hindi ibig sabihin nito na i-psychologize mo yung prospect mo. Pero kailangan i-psychologize mo yung sarili mo. Ikaw mismo. Okay? Kailangan ma-identify mo yung sarili mo kung bakit ka nagagalit. Ma-identify mo yung sarili mo, bakit ka nahihiya. I-identify mo yung sarili mo, bakit mo nararamdaman yon. Okay? Kasi, ikaw rin mismo yung magbibuild ng business mo, hindi yung prospect mo. Ikaw mismo yung gagawa ng action. Kapag puro rejection na natatanggap mo, ikaw rin yung gagawa, ikaw rin yung mag-a-adjust para ibahin mo yung target mo. Diba? Katulad, tinuro sa'yo ni Upline, punta ka dito sa Starbucks na to, nandyan lahat ng prospect. Pumunta ka nga doon. Diba? Pumunta ka doon. Walang pumansin sa'yo, puro rejection ka. Tapos baka sisihin mo na si Upline, sisihin mo na yung company. Ito kasi tinuro ng company, ito kasi tinuro ni Upline, ito tinuro ng mentor ko, dito daw dapat eh. Tapos mangyayari, kesa gumawa ka ng action, sisi ka na ng sisi, magkikwit ka. Kasi sisisihin mo sila.
Pero, yun na nga kailangan makontrol mo yung sarili mo, kailangan ma-psychologize mo yung sarili mo, no? Na dapat siguro, kapag hindi nag-work sa akin dito sa Starbucks na to, baka dapat sa Coffee Bean ako pumunta. Pwedeng ganun, di ba? So, ikaw yung gagawa ng action, ikaw yung gagawa ng strategy mo, ikaw yung mag-a-adjust. Okay? Yung bakit ko shinare sa'yo to, kasi dati rin nagtuturo ako, ganyan ko ginagawa yung mga estudyante. Okay? Ganyan ko sila kinakausap. Minsan, habang nagtuturo ako, biglang may umiiyak na estudyante sa likod ng klase. Okay? Minsan, binubuli siya ng mga kaklase niya. Tapos, tinatanong ko after ng class, no? Pagkatapos ng klase, kinakausap ko siya sa labas. Sasabihin ko, say, usap muna tayo sa labas. Tapos, tatanong ko sa kanya, bakit siya umiiyak? Okay? Ganong klaseng mga bagay. Inaalam ko muna kung anong, pinapa-identify ko muna sa kanya kung bakit siya umiiyak. Pinapa-identify ko muna sa kanya kung bakit nang ganun. Kasi minsan yung estudyante yun talagang araw-araw umiiyak siya. Ngayon, kapag walang kakausap sa kanya, kapag hindi niya na-identify yun kung bakit ganun, hindi niya na-share, araw-araw niyang gagawin yun Araw-araw na sasabihin niya, ito yung tama Pero, kapag napa-identify mo sa kanya kung bakit siya umiiyak, yung pala nalaman ko, yun na nga na yung parents pala niya lagi nag-aaway, yung gano'n nagsisigaw. Yung bago siya, umagang-umaga pa lang daw, nagsisigawan na agad yung magulang niya. Yung mga ganong klaseng mga bagay, no? Kaya nalulungkot siya, minsan silang naapektuhan. At dahil doon, nakakapagbigay ako ng advice kung paano siya matutulungan. Okay? Same with yourself, no? Kapag na-identify mo kung bakit ka nahihirapan, kapag na-identify mo kung bakit hindi nagwo-work, okay? Malalaman mo anong next na action step mo. Malalaman mo kung paano mo masusolusyonan yun. Okay? Kaya, kailangan talaga alam mo yun na as an entrepreneur, kapag nagsisimula ka pa lang, ito yung challenge ko sa'yo. Okay? You have to commit many mistakes as soon as possible, as fast as possible, para malaman mo na agad kung ano yung mga hindi nag-work, malaman mo na agad kung ano yung nag-work para sa'yo. Okay? Kasi pwede ko ituro sa'yo ang pag-video. Pwede ko ituro sa'yo kasi yun nag-work sa akin Pero kapag ginawa mo naman, sabihin natin hindi ka nag-enjoy sa ginagawa mo, ayaw mo talaga nag-video, no? Yung pala, written blog ka pala. 'Di ba? Written blog ka pala, yung pala yung strength mo. Yung pala yung gusto mo. Doon ka pala nag-enjoy, no? Hindi mo malalaman 'yun. Hindi ka makakapag-produce. I mean, hindi ka makakapunta doon sa step mo, sa strategy na gusto mo unless na i-try mo yung mga strategy. Okay? Sabihin natin, ginawa mo yung video, hindi ka nag-enjoy. Tapos ginawa mo yung written blog, nag-enjoy ka, tapos nagkaroon ka ng resulta dahil naramdaman ng mga prospect mo na talagang very passionate ka, no, pa nagsusulat ka. Pwede naman sabihin natin, tinuro namin sa'yo, mag-written blog ka. Tapos tinatamad ka pala magsulat, ang hirap na hirap ka sa grammar, no? Talagang asar na asar ka sa grammar, sa pagfo-format, no? Yung mga paglalagay ng mga font, ng mga ganon. Tapos yung pala, para sa'yo, mas madali pala mag-video na lang, tutok mo na yung sarili mo sa camera, tapos magsalita ka na lang. Diba? So, alam mo na. At least nalaman mo na hindi mag-work sa'yo yung written blog, mag-work pala sa'yo yung video. So, para ma-solve mo rin yung information overload, tatanggalin mo na siguro yung knowledge or hindi ka na masyado magpo-focus doon sa written blog, magpo-focus ka ng pagalingin mo yung sarili mo sa video. Diba? So, parang nabawasan mo yung knowledge mo na sinustore dito. Diba? At alam mo na kung saan ka magpo-focus. No? At least, magkakaroon ka ng mga first step kung paano mo makukuha yung first sale mo. Diba? So, yun yung gusto ko sana i-add, no? So, don't forget, sabihin natin na huwag ka matatakot na mag-commit ng mistakes. Ibang-iba talaga sa tinuro sa atin. Nung bata tayo, yung tinuro sa atin, diba, na huwag ka magkakamali. Okay? Naalala ko dati kapag may gagawin ako, minsan pagwawalis, nung bata ako, minsan mali-mali yung pagwawalis ko. Minsan pinapahiya ako, no? Ano ba nung pinagkakagawa mo? Akin na nga yan. So, napahiya na ako, no? So, nangyari, nagkaroon ako ng fear, no, ng pagwawalis ng time. Hindi na ako naglinis ng bata ako dahil dun sa ganung bagay. Kaya, yun yung tinuro sa atin nung lumalaki pa lang tayo, yun yung tinuro sa atin. Okay? Pero as an entrepreneur, ibang-ibang mundo talaga. You have to commit many mistakes as fast as possible para malaman mo kung ano yung tama at saka sa mali. Diba? So, yun yung mga first step na pwede mong gawin na makakatulong sa'yo, no, na makuha mo yung first sale mo para makuha mo rin yung strategy para sa'yo. So,